Okay, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatiran na nanonood ngayon at nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil, nabigyan ako ng opportunity na magbahagi po ng maiyamang salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay, nais ko lang pong anyayahan kayo buksan ang ating mga Biblia sa Hebrews chapter 10 verse 23, 'no? At ang sinasabi po diyan ay babasahin ko sa wikang Tagalog, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. At nais ko pong bigyang paksa ang oras na ito sa ating pag-aaral ang dangal ng pananampalataya. Kasi makikita ho natin ngayon ay maraming mga mananampalataya, maraming pamilya, maraming iglesia na nakikita natin para bagang hindi nabibigyan pansin yung dangal ng pananampalataya. Nung araw po ay makikita natin, nung araw, panahon po namin na yan, ay napakahalaga at iniingatan ang reputasyon at may mga pamilyang nag-iiwan ng magandang legacy. No? Lalala ko, yung aming tatay ay yung nabubuhay pa, ang sabi ko nga sa kanya, ang tanong ko po sa kanya ay sapagkat meron po kaming binabantayang palaisdaan. Ang sabi ko sa tatay ko, bakit ang mga kasama sa trabaho ng tatay ko ay nakakapagpagawa ng magandang bahay, may mga sasakyan, samantalang kami ay wala. Pero pareho lang po ang sweldo, no? Isa lang ang sagot ng aking amang noon, yung aming tatay, ang sabi niya, hindi kasi ako nagnanakaw. At ang pinapakain ko sa inyo, mga anak, ay galing sa pinaghirapan, pawis at dugo, no? Kaya ngayon makikita doon na akin po naalala, mahirap po ang buhay namin, kahit nasa kahirapan ng buhay ay hindi po nakaisip ang aming mga magulang na gumawa ng masama para may mapakain na sa amin. Ngayon, sa panahon ngayon, parang wala nang halaga ang dangal at basta sabi basta't mabuhay lang, okay lang, Base po sa Biblia, ang pamilya kapag sinimulan mo ito ng tama, katulad nung kung ating isipin, nung ikaw ay single pa, tama ba ang pagrelasyon mo, no? Kaya nga dapat alamin po ang nasa ng yung tama ba ang edad mo bago ka magkaroon ng relasyon, no? Kaya nga tinatanong po natin dito. At pangalawa, may tinapos ka na bang pag-aaral o tapos ka na ba sa pag-aaral bago ka magligaw, ano? May trabaho ka na ba? Ngayon, pinaghahandaan mo na ba ang lumagay sa pag-aasawa? Kung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang pagkakamali o pagsisising mangyayari. Ngayon, paano mo maingatan ang dangal ng pananampalataya? Sabi nga dito sa banal na kasulatan, sa Proverbs 3:5, na makikita natin dito, trust in the Lord, no? Magtiwala ka. Hindi lang nagtitiwala ka dahil may problema ka. Hindi ka lang nagtitiwala dahil nasa kasaganaan ka. Ang maganda po dito, nagtitiwala ka dahil siya ay Diyos na siyang ating sandigan. Ipinapakita po doon na mahalaga po, mga minamahal, na tayo po nakakilala sa Panginoon, na talagang magtiwala tayo sa lahat ng oras. Pangalawa, mag-ubay ka sa Panginoon. Sabi niya doon, mahalaga po na tayo ay, saan tayo susunod sa Panginoon? Tayo po ay manalangin. Luke chapter 18 verse 1, na sabi nga dito, ito po ang sikreto para hindi tayo maglupaypay sa ating pananampalataya. At magbulay-bulay tayo sa salita ng Diyos. Sabi po ng Joshua 1:8, no? Huwag nating pabayaan, na mahiwalay sa atin yung salita ng Panginoon. At isa pa, huwag lumiban sa ating pananambahan. Hebrews 10:25, napakahalaga po na tayo po ay binibigyang pansin po natin yung halaga ng ating pananambahan. Hindi ka lang magsisimba dahil gusto mo, nasa kondisyon ka, hindi po. Tayo po, mga mananampalataya, ay dumadalo sa pananambahan dahil ito po ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga, sa sinasabi din po dito, hindi lang tayo dumadalo, ibigay natin yung tamang pagbibigay natin, tithes and offering natin, at
hindi dapat kulang, dapat tama po yung ating pagbibigay. At sumunod po dito, mahalin natin yung ating pastor na binigay sa atin ng Panginoon. Jeremiah 3:15, no? Ang pastor, galing po yan sa puso ng Panginoon. Kaya dapat po nating mahalin yung ibinigay ng Diyos na pastor sa ating pong eklesiya. At sumunod, mahalin po natin yung ating mga kapatiran. Magagawa po nating mahalin yung ating mga kapatiran kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon at bigyang halaga ang pag-aakay ng kaluluwa. Sabi po dun sa Matthew chapter 28, verse 19-20, very familiar verse na tayo'y humayo, no? Kaya nga sabi nga diyan, tayo naligtas, hindi lamang tayo naligtas, kundi tayo ay maglilingkod. Pangatlo, na bagay, mahalin mo ang pamilya mo. Kung mahal mo ang pamilya mo, mahalin mo ang asawa mo. Sa mga may asawa, ano po? Sabi nga, kung mahal mo ang pamilya mo, mahalin mo ang asawa mo, ipakita mo ang magandang halimbawa sa iyong asawa. No? Sabi nga doon, walang taguan. Maging transparent si tayo sa isa't isa, no? Maging matapat ang lalaki, maging matapat din ang babae. At maging maayos ang pakikitungo sa asawa at mga anak. Kung tayo tatay, maging tama po yung ating pakikitungo sa ating asawa at mga anak. Magkaroon tayo ng regular na devotion at ituro sa buong pamilya ang mga dapat ituro. Kasi pagka nagkakaroon tayo ng devotion, family, sikreto po ito na ang pamilya natin lalago. At hindi tayo makakaisip ng gumawa ng ano pa mang bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Kaya nga, ang tatay dapat naglilid, lalo sa mga bagong pamilya po diyan, ay dapat po tayo po ay tayong mga tatay ay manguna sa ating pamilya, no? Na napakahalaga po. Ngayon, kung tayo po ay nagdi-devotion sa mga tatay at nanay, meron tayong mga anak kahit na maliliit pa lang yan ay malaman po nila ang kanilang obligasyon ng bawat isa. Halimbawa, itinuturo po ng magulang ang obligasyon sa kanilang mga anak. Katulad niyan, ay sa umaga, sino ba ang maghuhugas ng plato? Sa umaga, makikita at inasay, hindi natin kinakatulong yung ating mga anak, kundi tinuturuan po natin na ang isang pamilya ay merong bahagi sa pamilyang ginagawa. Sino ba ang maghuhugas ng plato sa umaga? Sino ba ang maghuhugas ng plato sa tanghali? Sino ba ang maghuhugas ng plato sa gabi? Ngayon, makikita natin, nasa magulang po yun yung pagtuturo. Kasi marami po mga kabataan ngayon, kung makikita ho natin, ang kawawa ang mga magulang na hindi naturuan ng kanilang mga anak at ipinapakita yung mga obligasyon. Kaya ngayon, makikita natin dito, sino ba ang maglilinis? Sino ba ang tagapaglaba? Ngayon, mapapansin po natin, kapag anak natin marunong po yan, ay hindi po magiging sakit ng lipunan. Sapagkat makikita natin, una, tinuruan natin sila na magkaroon ng pagkatakot sa Panginoon, tinuruan natin silang sumunod sa Panginoon. Kaya wala pong problema ang pamilya kapag ang kanilang mga anak ay datutong sumunod at alam po ang mga obligasyon. Ang masayang pamilya ay may pagdadamayan at pagtutulungan. Kapag ginawa mo ang tama sa pamilya mo, ito ay makikita mo, maipapasa ng mga anak mo sa bubuuin nilang bagong pamilya. Maipapasa at maipapatuloy mo ang dangal ng pananampalataya. Ito po ang makikita natin dito na mapansin po natin yung mga magulang na nagturo ng tama sa kanilang mga anak na ipapasa po ito. Di ba makikita ho natin, kapag ang magulang ay nagturo ng masama sa kanyang anak, nagiging masama ang anak. Kapag naging maramot ang magulang, nagiging maramot ang anak. Kaya nga, kapag nagkasik tayo ng tama, aani tayo ng tama. Kapag nag-hasik tayo ng pag-ibig, aani tayo ng pag-ibig. Kaya papansinin po natin dito sa Proverbs chapter 11 verse 30 na nabanggit din po natin nung nakaraang Sunday ng ating mahal na pastor, no? Sabi nga diyan, ang matalino nag-aakay ng kaluluwa. Kaya nga kung tayo makapag-aakay ng kaluluwa, alam niyo, simple lang po 'yan. Dapat sa pamilya muna natin gawin. Kapag nagawa po natin sa pamilya at nakita ng mga tao yung ginagawa natin sa ating pamilya na maging maganda, madali po makapagturo. Kaya nga, tinitingnan po tayo, hindi po ang mga tao sa labas ay makikinig sa ating tinuturong tama. Dapat po, makita sa ating buhay, lalo na sa ating pamilya, na nakikita nating
sumusunod sila sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, kung tama ang buhay mo at nakikita ng mga tao, hindi po mahirap magturo sa labas. Kaya dito, sabi nga, kumusta ang pamilya mo ngayon? May dangal ba sa iyong pananampalataya? Kaya pansinin po natin, sabi nga doon, hindi mahirap gumawa ng mensahe. Ang mahirap, ipamuhay ang mensahe. Kaya nga, mahirap po dito, tama yung sinasabi ng ating mahal na pastor, na makikita natin, ito po lagi na i-remind sa utak ko to, na ang sabi nga, kung gusto nating maayos ang buhay ng mga member ng church, dapat kami mga leader ng church ang maging maayos ang buhay namin sa Panginoon. Kaya sa gabing ito, ang hamon ko lang po, bilang tayo mga mananampalataya, ano ang dangal ng ating pananampalataya? May dangal ba yung ating pananampalataya? Na talaga bang mula sa pamilya natin, nakikita ba yung ating pinag-aaralan sa church o sa Biblia ay naipapamuhay ba natin? Kaya kumusta ang ating pamilya? Kumusta yung ating pananampalataya? Meron bang dangal na nangyayari sa ating pamilya? Maraming pong salamat at magandang gabi po sa ating mga kapatiran.